안녕. 안녕하세요, 수원입니다. Oh my god, ang awkward. Tagal ko na di ginawa yan. Hello. Kung mapansin nyo, iba po yung background ko today kasi wala po ako sa bahay. Technically, wala po ako sa Korea. Also, marami po kayo maririnig na hayop. Char. Yeah. Hindi ako. Ng mga ibon, mga aso. Pagpasensyahan nyo na po yung background noise. So, yun. Nandito po sa Pilipinas. Unfortunately, hindi ko po nagawa ng vlog yung pagbalik ko dito. Kasi... Hindi ko actually sure kung kaya ko bang or dapat ko bang i-share to sa YouTube. Pero finifilm ko na rin kasi tagal ko na di nag-update. Paano ba? Kasi nahihiya ako. And also parang arte ko naman. Ganun. Wala lang. Siguro parang step din to ng... Parang part din to ng proseso ko. Ganun. Anyway. So ano ba? Ano bang meron? Ano bang pinagsasabi ko? Pina-OP ko kayo eh. Charis. Ang pinagsasabi ko po is... ang lala po ng homesickness na dumating sa akin nung time na nandun ako sa Korea. And basically yun yung gusto. Oy, bakit ka naiiyak? Arte mo! Charis. Hindi ako iyak kasi nag-makeup na ako. Char. Sa mga di po nakakaalam, isa po akong Koreano na lumaki dito sa Pilipinas ng sobrang tagal. So yung parang buong buhay ko dito talaga sa Pilipinas. After ko po magtapos mag-aral dito, bumalik na ako ng Korea. Siguro for circumstances, ganun. Like, different reasons kung bakit ako bumalik ng Korea kasi natapos na rin yung student visa ko and walang kasama yung kapatid ko sa Korea. COVID din kasi nun, yun yung time na medyo dapat ba kailangan bumalik yung buong pamilya namin sa Korea, ganun. Napadpad na ako dun sa Korea. 1.5 year-ish, nandun ako sa Korea bago ako bumalik ngayon. Nung time na yun, excited naman ako. Excited na parang takot. Alam niyo yun, parang nakakatakot kasi malaking change yun. And also, exciting kasi never pa ako nakatira sa Korea. And yun yung parang, like, pinanggalingan ko, di ba? Pinanggalingan ng parents ko. And yung 1.5 year na nandun ako sa Korea, sobrang solid din naman. Marami akong mga bagong experiences. Marami rin akong nakilala mga bagong tao na sobrang ang babait nila sa akin, ang amazing nila. Siyempre, nakabonding ko rin yung kapatid ko na tagal ko nang hindi nakita. Masaya naman. Pero, isa talaga sa things na hindi ko maiwasan is parang nakakaramdam ako ng waves of sadness every few months na nandun ako. And feeling ko, homesickness yun. Or, di lang ako maka-adjust. Charis, which is, I guess, technically homesickness. Arte mo, Juwon. Teka lang. Nung una, inisip ko, siguro dahil bago pa lang ako dito. Nag-a-adjust pa lang ako. Di ko pa alam yung mga nangyayari. Di ko pa alam yung gusto kong gawin dito. So parang, okay pa naman ako doon nung una. Kasi ganun yung isip ko na parang, kailangan ko lang bigyan yung sarili ko ng konti pang oras para fully adjust na sa Korea. Habang tumatagal ako doon, tapos pabalik-balik pa rin yung feeling na yun. Medyo, parang na-feel ko na, bakit ako ganito? Bakit di ako maka-adjust? Bakit parang, forever na ba tong ganito? Arte naman nito, nakakainis. Ako lang ba? Ako yung tipong tao na alam nyo, basta may strong emotions, iiyak. Kahit di ako malungkot, kahit alam nyo, parang galit na ako, iyak pa rin ako. So, para tuloy akong talo. Nag-break lang ako bigla. Parang di na ako mapakali na bakit di ako maka-adjust. Na bakit bumabalik lagi itong feeling na to. Ayan, tagal ko na dito. Tapos feeling ko may ginagawa akong mali. Sa akin kasi, yung pagiging homesick, hindi siya about dun sa lugar talaga. Kasi maganda naman sa Korea. Like, hindi mo nahirapan mag-integrate dun sa everyday living ng Korea. Siguro, ang biggest reason is yung tao na kasi nga lumipat ako ng location. Nawala na rin yung mga taong sobrang importante sa buhay ko. Di naman sila like nawala.
ano lang, hindi ko pwedeng kitain agad-agad. Ganun. Tao talaga yung feeling ko malaking naging factor kung bakit nahirapan ako mag-adjust. Kasi, imagine niyo, nandito yung magulang ko and lahat ng friend groups ko. Andito din sa Pilipinas. Eh, wala akong kakilala doon ni isa, maliban lang sa kapatid ko. Which, sobrang malaking support talaga na kasama ko yung kapatid ko kasi same kami. Na lumaki sa Pilipinas and biglang napadpad kami sa Korea. And dahil nga doon, parang nasisi ko na rin yung sarili ko na kaya siguro hindi ako nakakapag-adjust sa Korea kasi hindi ako marunong makipagkaibigan, no? Hindi ako marunong makipag-integrate ng todo talaga. Ewan ko, siguro nasisi ko yung personality ko. Which I guess factor talaga kasi sobrang introvert ko talagang tao. Mahiyain talaga ako and grabe yung social anxiety tuwing may nakikilala akong bagong tao. Feeling ko hindi ko masyado na-push yung sarili ko na to go out there and meet people and make friends. Sinisisi ko yung part na yun about me. Ewan ko, after nun, parang medyo nawala na ako sa lahat. Medyo ginost ko na yung mga tao sa buhay ko. Kasi sobrang naging sad potato na ako. Parang I ended up hindi na rin kumakain na maayos. So sobrang I had to deal with like body image, body dysmorphia and all that, which affected a lot of my self-confidence. And also, yung mental health ko parang, hindi ko na rin, hindi na ako lumalabas ng bahay, ganun. Dahil doon, parang pumunta yung nanay ko sa Korea. And, so dahil doon, umuwi ako ng Pilipinas. Pero for vacation lang naman. Actually, patapos na po yung bakasyon ko dito sa Pilipinas. Unang week ng pagbalik ko dito sa Pilipinas, parang wala akong courage makipagkita sa mga friends ko. So, which made me sad kasi parang miss na miss ko na sila pero parang di ko sila kayang kitain. Ganon. So, conflict. Yun yung conflict na yun na parang, bakit ka ba umiiyak? Sobrang pero medyo na-guilty din ako sa kapatid ko kasi parang, ang tagal na niya gusto umuwi. Tapos, nauna ako. Iniwan ko lang siya doon mag-isa. Tapos dahil nga ng, issue ko sa sarili kong katawan, parang, hindi rin ako nakakain ng mga pagkain na gusto kong kainin. Parang di ko deserve yung Jollibee, gano'n. Kinitaan ko yung mga friends ko and parang na-feel ko na parang gumaan yung loob ko ng konti. Magchichikahan lang kayo na 1 minute, sobrang hindi seryoso. Tapos mamaya, iyakan kami. And na-miss ko yun. So, after nun, in-extend ko yung ticket ko para stay ako dito ng mga isang month. Kasi feel ko gumagaling ako ng konti. Like, in general, nag-improve yung mood ko. Nagaganahan na akong, like, gumalaw. Or, like, may gawin. Or, gumising sa umaga. Siguro nga dahil andun din yung parents ko for support. Andun din yung... At dahil andun din. Nakita ko na yung mga friends ko, gano'n. Kinitaan ko rin yung mga iba kong friends. Lumalabas-labas kami ng nanay ko. Just, traveling, hindi naman traveling. Traveling ba pag SM? Basta parang sumasama ako sa nanay ko sa mga gawain niya. Like, bibili siya ng mga groceries. Magkakape lang kami sa labas, kakain sa labas. Ganon, mga ganong maliliit, mundane, everyday things na di ko ginagawa nung mag-isa ako sa Korea. Di ko na alam actually sasabihin. Actually, wala po point yung video na to. Ina-update ko lang kayo. Isa to sa mga proseso ko na maging okay ulit. And now, medyo
medyo patapos na yung vacation ko dito sa Pilipinas. And masasabi ko, sa 3 weeks na nandito sa Pilipinas, grabe yung improvement talaga. Parang dami kong ginawa. Ano na ba point ng video na to? Parang wala, no? Yun lang. Yun lang. Therapy session yarn. Grabe to. Grabe. Nakinig kayo sa daldal ko. Grabe, dapat binabayaran yan eh. Thank you po. Thank you po kung nakinig kayo sa daldal ko, sa chika ko, ganun. Sa kaartehan ko. Tissue ba yun? Tissue yan. Para akong ewan. Kung ano yung pinag-ano ko sa ilong ko, pinag-ano ko rin dito sa mata ko.